Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Abogado Robert John I. Donesa. Welcome. Maligayang pagdating sa ating kursong PhilDis o Filipino sa iba't ibang disiplina. Ang araw na ito ay nakalaan para tayo'y magkaroon ng uh, orientation para sa ating course na PhilDis o Filipino sa iba't ibang disiplina. Masaya ang course na ito at marami tayong matutunan. Hindi ito isang linguistic course. Hindi tayo matututo kung paano magsasalita ng Filipino, bumubuo ng mga pangungusap sa Filipino. Hindi yon. Hindi ito linguistikang pag-aaral, kundi ito'y isang, kumbaga, huling-huling Filipino. Itatali lamang nito yung mga natutunan nyo na noon pang kayo'y nasa elementary, nasa high school, nasa senior high school. Ito'y pagtatay lamang ng loose ends. No, ito'y ang kursong ito ay pagtatapos ng ating mga naaral na noon at aplikasyon o ito na'y application sa ating wika sa iba't ibang disiplina na pipiliin natin bilang mag-aaral at mga profesional sa kinabukasan. Ang kursong ito ang kanyang description. Ang PhilDis ay isang practical na kursong nagpapalawak at nagpapalalim sa kasanayan sa malalim at mapanuring pagbasa, pagsulat at pananaliksik sa wikang Filipino sa iba't ibang larangan. Sa konteksto ng kontemporaryong sitwasyon at pangangailangan ng bansa at ng mga mamamayang Pilipino. So ang ating mga keywords ay malalim at mapanuring, pagbasa, pagsulat at pananaliksik sa wikang Filipino. Malalim dahil ito'y palalimin natin ang ating mga pagbabasa, pagsusulat at pananaliksik. In-depth. Hindi yung sinulat lang, binasa lang, sinumite, tapos na. No? Dito ay pang-akademiko. Ginagamit ang ating mga panunulat ng iba sa kanila ring mga pagpapalawak ng kaalaman at pananaliksik. Kaya malalim. Mapanuri dahil tayo ay critical. Ginagamit natin ang ating isipan at ating puso sa pagbabasa, sa pagpipili ng mga babasahin na kakailanganin natin para sa pagsulat at lalong-lalo na sa pananaliksik kung saan palalalimin natin ang ating kaalaman sa ating mapupusuang topic o tema at ito'y related sa ating propesyon, sa ating pipiliing major na mga kurso. Kasama sa pananaliksik ang kontekstong mga kontemporaryong sitwasyon at pangangailangan sa bansa at lalong-lalo na ang mamamayang Pilipino. Walang silbi ang ating wika, ang ating mga ginagawang pagbabasa at pagsusulat kung ito'y hindi naman magagamit sa kontemporaryong sitwasyon sa ating bansa. Mas magiging meaningful o makahulugan ang ating mga ginagawa dito sa ating pagbabasa at pagsulat at pananaliksik kapag nagagamit natin ito sa pang-araw-araw na sitwasyon, nagagamit natin ang mga kaalaman na ating mga nakalap sa pang-araw-araw na gawain
na-apply natin ang ating mga bagong tuklas na kaalaman, no, sa ating mga pagsosolve o pagbibigay solusyon ng mga problema na ating kinakaharap sa lipunan sa araw-araw. At lalong-lalo na sa ating mga pansarili at pampamayanang pangangailangan. So, ayan na. Ito ang talaga namang core ng mga competencies. Ang pagbasa, pagsulat, at pananaliksik sa wikang Filipino. Itong mga core competencies na ito ay matatagpuan din sa iba pang mga general education courses sa programang inyong ini-enroll. Ngunit dito sa PhilDis, gamit natin ang wikang Filipino. Magkakaroon din kayo ng mga readings, lalong-lalo na sa mga babasahin sa kasaysayan sa Pilipinas, meron ding mga readings yon. Pagsusulat sa inyong mga thesis, meron din kayong mga writing skills. At pananaliksik na halos present sa lahat ng mga courses, no, sa inyong mga programang napili, mayroon din kayong competencies ng research. No? At ito'y across discipline. Dito nga lang sa PhilDis, nandito rin itong pagbasa at pagsulat at pananaliksik, ngunit ang gamit natin ay ang wikang Filipino. Nakatuon ang kursong ito sa akro kasanayang pagbasa at pagsulat gamit ang makabuluhang pananaliksik sa wikang Filipino. Bilang lansaran ng pagsasagawa ng pananaliksik mula sa pangangalap ng datos sa pagsusulat ng borador ng pananaliksik hanggang sa publikasyon at presentasyon nito na nakaugat sa mga suliranin at realidad ng komunidad ng mga mamamayan sa bansa maging sa komunidad ng mga Pilipino sa iba pang bansa. No? Mamaya, titingnan natin ang talaan ng mga realidad at suliranin na maaari nating palalawakin ang ating kaalaman sa pamamagitan ng pagsasaliksik nito. Pipili kayo ng realidad at suliranin at doon makatuon ang inyong pananaliksik. Ito'y nasa dulo ng video ito. So ang PhilDis ay pagbasa at pagsulat lamang. No? At gamit ang mga makabuluhang pananaliksik sa wikang Filipino, no? Bilang lunsaran ng paggawa ng pananaliksik. So sa ibig sabihin ay ang kursong ito ay magbubunga ng isang saliksik o research. No? At ang research na ito ay demonstration o pagpapakita ng inyong kasanayan sa pagsulat at pagbasa at pagsasaliksik. Tulad ng pangangalap ng datos, pagsusulat ng draft o borador, at saka hanggang sa mai-publish ito, no, o mai-present, no. Sa kaso natin, sa klase lang muna natin ipipresent, no. Tsaka na yung presentation sa komperensya, maging pambansa o lokal na komperensya o maging pandaigdigan. Maaari ito kapag maganda na at sanay na kayo at tayo sa pananaliksik at pagpipresenta nito. Napakaganda ng kurso natin, PhilDis. So, pasadahan natin ang alam natin sa pananaliksik. So, paggagawa ng pananaliksik, ito'y isa sa pinakamahalagang core competency ng PhilDis, no? Ang pagsasagawa ng pananaliksik. Sa loob nito ay matututo tayong mangalap ng datos. No? Paano mangalap ng datos? Medyo
madami-dami na ang mga requirements ngayon dahil meron na tayong mga ethics sa pangangalap ng datos. Dati-dati, kalap lang ng kalap. No? Wala tayong pakialam dati sa etika. Ngayon meron ng mga ethics at saka mga data privacy. So, medyo ingat-ingat at madami-dami tayong pag-uusapan dito. Pagsulat ng borrador, ito talaga ay isa sa mga skills na mahalaga para sa isang makabagong mag-aaral. No? Itong mga tinatawag na 21st century learners. No? Mga mag-aaral sa ika-21 taon. No? Kailangan meron tayong kakayahang magsulat. Karamihan sa mga estudyanteng may kakayahang magsulat, gumawa ng pananaliksik o gumawa ng essays, no, at iba pang mga kakayanan sa letra, no, ay karamihan nagtatagumpay at nagkakatrabaho, nabibigyan ng magagandang mga posisyon sa trabaho. Ito'y skill na kailangan natin sa makabagong panahon. No, at ang publikasyon at presentasyon ng pananaliksik, no, nagawa ko ito, no, at ito ay isa din sa pinakamahirap na part, ang paglimbag ng iyong sulat o pananaliksik. No? At saka ang pag-present nito sa iba't ibang komperensya, maging lokal, pambansa at pandaigdigan. Ayan. So, ito lang naman ang ating mga kailangan daanan. No? Mangalap tayo ng datos, pagkatapos nating mapag-usapan kung ano ang nais nyong mga magiging tema, magpipili tayo mamaya. Magsulat tayo ng borrador o draft at atin tong linisin, i-edit, no? Atin tong gawing kalimbag-limbag o ka-present-present sa isang komperensya. Saklaw rin ng kursong ito ang paglinang sa kasanayang pagsasalita, no? Partikular sa presentasyon sa pananaliksik sa iba't ibang forma o venue. Plataforma, forma, o venue. No? Ayan. So, pagsasanay din ito, no? Lalong-lalo na kung ang mapili niyong profesyon ay nasa akademiya. No? Lalong-lalo sa akademiya, maraming mga requirement ang ating mga faculty na mag-present ng kanilang mga saliksik, no, sa iba't ibang venues. No? Ayan. Kung naman papasok kayo sa pamahalaan, no, kailangan pa din natin ang malinang ng kasanayang pagsasalita. No? May tinatawag ako diyang political intelligence, no? Kasanayang pampolitika na kasama-kasama ang pagsasalita. No? Ayan. Ayan. So, dito sa Phildis, matutunan natin ang kasanayang pagsasalita. Sa Filipino, sa iba't ibang disiplina, nais nating tukuyin na ang Filipino bilang isang wikang pambansa, wika ng bayan at wika ng pananaliksik na nakaugat sa pangangailangan ng sambayanan. Paano nga ba nabuo ang wikang Filipino? No? Yung batas lang muna, hindi yung kasaysayan. Yung batas lang muna ang sisilipin natin. No? Kasi swerte tayong mga taga Bulacan at taga Manila, NCR, at saka Southern Tagalog kasi ang wikang Filipino ay nakabase sa Tagalog. At yan ang wikang pangkaraniwan dito sa Bulacan, sa Maynila, no, at sa Katagalugan, no, lalong-lalo na sa Timog Katagalugan, no, sa mga Batangas, Cavite area, no. Ayan. At hanggang Bataan, no, so maraming probinsya o lalawigan na nagsasalita sa wikang Tagalog, no.
Kaya paano naman ito nabuo? Yung batas lang muna, may mahaba na kasing kasaysayan ang wikang Filipino. No? So ito ay ang Executive Order number 134. Nasa Ingles ang batas kasi ito ay ginawa noong ika-13 ng Disyembre. Ito ay aprobado noong ika-13 ng Disyembre taong 1937. So, ang ibig sabihin ay panahon pa ito ng mga Amerikano o Commonwealth period, no, na ah, nandirito sa Pilipinas, no, epektibo sa Pilipinas hanggang 1946 nung lumaya tayo. No, so ang pamagat ng executive order na ito, orden ehekutibo, ay ang pagproklama ng pambansang wika ng Pilipinas na nakabase sa Tagalog o sa wikang Tagalog. Ang ibig sabihin, nakabase lamang. Ang wikang Tagalog ay hindi pambansang wika ng Pilipinas. Ang pambansang wikang Pilipinas ay Filipino at nakabase ito sa Tagalog. Ibig sabihin, ang ibang wika tulad ng Ilocano, no, tulad ng Cebuano, tulad ng iba pang mga wikang mahalaga, Ilonggo, no, tulad ng Bicol, no, sila'y pwedeng mag-ambag sa Filipino, no, ng iba't ibang mga salita. No? Kahit ang English at saka ang Spanish ay maaaring mahiram, no, sa ating pambansang wika kung kinakailangan at kung walang salita na meron tayo sa mga bagay na tinutukoy. No? Halimbawa, noon, wala tayong Filipino o Tagalog na salita o salita sa alinmang dialekto o wika na meron tayo. Wala tayong Filipino word, Tagalog word sa airplane. No? Ang eroplano ay hiram natin sa Espanyol. So maaari talaga tayong manghiram kung sakaling wala tayo. Wala din tayong salitang mall noon. No, walang mall na Filipinong salita para sa salitang mall. So, hiniram natin ito sa English. No? Kaya marami tayong mall sa Pilipinas. No? Wala din tayong salita sa mga bagay na wala sa atin tulad ng snow. Hindi ba walang snow sa Pilipinas? So, wala tayong salitang ganon. Pero, nanghiram tayo sa mga Espanyol, niebe, o naghiram tayo sa English, yung snow, salitang snow. So sa mga salitang wala tayo, ay nanghihiram tayo sa iba't ibang wika sa iba't ibang bansa. Mas malapit sa atin yung Espanyol na wika. At sa mga salita rin naman na meron tayong bagay dito sa Pilipinas, tulad ng mga katutubong mga bagay, nanghihiram tayo sa ating mga regional dialects. Tulad ng salitang gong, na hiniram natin yan sa Mindanao, salitang yung mga gamit ng mga igorot natin na walang salita sa Pilipino ay hinihiram natin mismo sa mga regional na dialekto na mayroon sa Pilipinas. No? Ayan, so paano nga ba tayo nagkaroon ng Tagalog language? No? Nakabase lang sa Tagalog language ang ating Filipino. Paano nga ba nangyari yon? So itong whereas clause na aking nakita, ang sasagot niyan. Whereas clause ito ng Executive Order 134. Sabi dito, whereas this conclusion represents not only the conviction of the members of the Institute, but also of the opinions of Filipino scholars and patriots of divergent origin and varied education and tendencies who are unanimously in favor of Tagalog as the basis of the national language, as it has been found to be used and accepted by the greatest number of Filipinos, not to mention
the categorical views expressed by local newspapers, publications, and individual writers. So nagkaroon ng malawakang pagsasaliksik kung ano ang magiging pambansang wika o basihan ng pambansang wika. At nagkaroon tayo ng mga pagtatalakay sa newspapers, sa publications at iba pang mga manunulat. At kinoconsider din natin ang mga opinion ng mga scholar na Pilipino at mga Pilipinong makabayan na nagmumula pa sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at iba't ibang kasanayan, lalong-lalo ng pang-edukasyon, iba't ibang kwalifikasyon. Silang lahat nagsasabi na Tagalog dapat ang ating pambansang wika, sa Tagalog dapat nakabase, ang ating pambansang wika kasi ito ay sinasalita ng mas nakararami, no? At tanggap sa pinakamadaming bilang ng mga Pilipino. No? Ayan. So, yan yung kanilang paliwanag. No? Sa kanilang pag-aaral, ang Tagalog na sinasalita sa Maynila at sa kabisera ng Pilipinas ay pinakamaraming nakakaintindi, gumagamit, at isa din ito sa pinakamayaman ayon sa mga scholars natin, sa mga mananaliksik natin. Mayaman sa literatura, mayaman sa poesiya, no, mayaman sa pag-aaral. Aral na, no, established na ang kanyang mga panuntunan. Kaya yon, Tagalog ang ating pinagbabasihan ng pambansang wika. At hindi yan ibig sabihin Tagalog lamang, no? Na alam ko yung salitang buang o full, no, ng mga Cebuano ay tanggap na sa Filipino bilang pambansang wika, no? Buang, no? Alam ko din na marami pang mga salitang galing sa Visayas at sa Mindanao na kasama na sa tinatawag na Filipino pambansang wika. Malayo na din, no? Halimbawa, anong kaibahan ng Tagalog sa Filipino? Sa Filipino, sasabihin natin, saan ka nagpa-print ng assignment? Sa Filipino yon. Sa Tagalog, saan ka nagpalimbag ng takdang aralin? No? So, ang layo na. Nakabase lang talaga siya sa Tagalog pero hindi siya Tagalog. Saan ka nag-print ng iyong assignment? No? Saan ka naglimbag ng iyong takdang aralin? Ganon ang Tagalog. No? Ayan. Dito ako sa Bulacan, sa Baliwag, no? Marami kaming mga Tagalog talaga. No? For example, titingnan mo yung sahig, no? At mayroon yung tubig, may tubig, sasabihin. Sa Filipino, bakit naman may dito, may tubig dito, no? Ayan, sa Baliwag, bakit kumakatas din eh? No? So, hindi talaga Filipino ang Tagalog, but ang Filipino nakabase sa Tagalog. Ba't naman kumakatas din eh? No? Ba't tumutubig dito? No? May tumutulo dito. Ba't kumakatas din eh? No? Ayan. So, may difference. No? May difference. No? Nung nasa Mindanao ako, kasi taga Butuan ako originally, graduate ako ng Mindanao State University. Ang idea namin noon na Tagalog talaga ang pambansang wika, no? Hindi namin na delineate na ang Filipino ay iba sa Tagalog. Ang Filipino ay nakabase sa Tagalog. Pero doon ang idea is Tagalog, no? Manila-centric ang ating kasaysayan, ang ating pagpili ng wika, no? Manila, nakabase sa Manila, no? Pati yung mga fashion, pati yung mga decision, no? The Imperial Manila ang tawag, no, sa Maynila, no? Pero dito sa pagpili ng pambansang wika, no, natural talaga siya. Natural na ang Tagalog ang mapipili, no? Kasi pinakamadami yung nagsasalita, no?
at saka mayaman siya sa pagsasaliksik, sa pag-aaral. No? Nung time na yun, very established na ang kanyang ortografiya, no? At mga panuntunan. No? Ayan. At saka mayaman din siya sa literatura. Kasing ganda, kasing level niya yung Italiano, yung English, no, at yung Chinese at iba pang mga major na mga wika sa mundo. No? Kailangan ba natin ang wikang pambansa? Is there a need for a national language? No, ano ang nagagawa ng wikang pambansa? No, ano ang kanyang benefits? O ano ang kanyang maaaring maging ambag sa ating lipunan? No? Ayon sa mga manunulat, ito yung kanyang nagagawa. Siya'y nagsusulong ng pambansang pagkakaisa sa gitna ng daan-daang mga wika at diyalekto na mayroon sa isang bansa. Sa Pilipinas, ang dami-dami nating wika at diyalekto. Ganon din ang India, ganon din ang Malaysia, Indonesia. No? Pero sa ating bansa, matagumpay nating naitatag ang Filipino bilang pambansang wika at Filipino bilang wika ng pagkakaisa. Ang mga taga Mindanao na gaya ko, pag pumunta ako ng Maynila ay nakakapagsalita ako ng Filipino. No? Kasi, at naintindihan ako. Kasi tinuturo siya, isinusulong siya ng pamahalaan, tinuturo siya ng mga universidad at mga paaralan. Ang mga taga Cebu, no? Pag pumupunta sila sa Ilocos, no? Ang Filipino ang nagiging wika ng komunikasyon, nagiging conduit, no? Siya yung naging tulay ng pagkakaintindihan. So, mahalaga ang pambansang wika. No? Sa China, Diyos ko, iba-iba ang mga wika. Sa lawak ba naman ng China, sa laki ng China, sa dami ng populasyon, iba-iba yung wika nila. Pero meron silang pambansang wika na nagkakaintindihan sila. Ganon din sa Indonesia, sa Malaysia. Bahasa, no? Ang kanilang ginawang wika. No? Sa Pilipinas, Filipino. Na nakabase sa Tagalog, ang pinaka sinasalita no, sa Luzon at naintindihan ng Visayas at Mindanao. Nagbibigay daan upang maging kagalang-galang ang isang bansa. Oo, naranasan ko ito. Nung nagpunta ako ng Nepal, nirepresent ko ang Dalubsaang Politekniko ng lungsod ng Baliwag. No? At ka-level natin yung mga iba pang mga institusyon, mga paaralan na nakasulat din naman sa kanilang wika ang mga pangalan. No? Nagbibigay ito ng naging kagalang-galang no? Ang ating paaralan, ang ating bansa dahil wika natin yung ginagamit natin. Maririnig din natin ito sa mga pa-contest, sa Miss Universe, mga beauty pageants, na yung mga nagsasalita ng wika nila ay mas na-express nila yung sarili nila at nare-realize natin na proud sila sa bansa nila at sa wika. No? Kaya ang pambansang wika ang nagbibigay daan upang kagalang-galang ang isang bansa. Naglilingkod bilang simbolo ng bansang kinatawan nito. No? Ang wikang Filipino ay nagsisimbolo ng bansang Filipino. No? Ang ating mga hiraya, imahinasyon, ang ating mga pangarap, ang ating mga hinanaing, ang ating mga panaginip, no, ay nabubuo, na ipapaliwanag, nabigyang simbolo sa ating wika. No?
Okay. Naglilingkod bilang pangunahing tagapahayag ng kultura? Oo naman. Ang ating kultura ay sinisimbolo ng ating wika. Ang ating wika ay nakatali sa kultura, culture bound ng ating mga salita. May mga salita na naipapahayag sa ating wika na dito lang ginagawa sa ating kultura at wala ng iba. No? Ayan. Nagsisilbing lakas sa likod ng pagkakaisa ng mga Filipino. Naging dahilan ng pagiging bukod tangi ng Pilipinas sa ibang bansa. Of course. Sigurado yan. Bukod tangi tayo dahil meron tayong sariling wikang sinasalita. Ang pagiging pangunahing wika ng isang tao, pati na rin ang ginustong mapagkukunan ng komunikasyon sa bawat antas. Ang ating pambansang wika ang siyang pangunahing wika natin ng isang tao at ito na rin ang ating piling pinagkukunan ng komunikasyon no maraming antas no pwedeng pang-akademikong antas no pwedeng pang ordinaryong taong antas no na naipahayag natin ang ating mga saloobin sa pamamagitan ng wika. Ngayon, puntahan natin ang ating mga suliranin at realidad ng komunidad na maaari nating ipahayag sa ating wika. At yan yung magiging inyong topic ng inyong susulatin at isusumite sa ating kursong ito, sa katapusan ng kursong ito, no? sa finals. Kahirapan at hindi pagkapantay-pantay. Korupsyon, edukasyon, kalusugan at kakulangan ng kalinga, adiksyon sa droga, adiksyon sa sugal o pagkakagumon, karahasan laban sa kababaihan at kabataan, kawalan ng trabaho at pandarayuhan. Pili tayo ng isa dyan kung alin dyan ang ating palalimin. No? At sa paglawig o sa araw-araw na paglawig natin sa kursong ito ay maaayos natin ang ating mga sanaysay at ating saliksik patungkol sa napiling suliranin at realidad. Pili tayo ng isa. No? At sa ating diskusyon at sa ating mga pagbabasa ay doon na nakaangkla ang ating pagpili ng mga babasahin. Naangkla na dyan sa ating napiling suliranin at realidad. Kung ako, dahil nga nagtatrabaho ako sa pamahalaan noon at hanggang ngayon ay medyo may connection pa, pipiliin ko siguro ang korupsyon. Mas marami akong masabi dyan. No? Kayo, saan dyan ang medyo nag-resonate sa inyo? Siguro yun yung basehan natin ng pagpili para hindi mahirap ang pagpili natin eventually ng mga babasahin na mag-bolster sa ating mga napiling topic. No? Kayo, ano sa inyo ang mahalaga at nag-resonate sa inyo at gusto nyong palawakin pa ang inyong kaalaman tungkol dito? Pili kayo dyan ng isa. Pili kayo. At yan yung magiging simula ng ating pagbabasa, pagsusulat, at pananaliksik. Una vez, isa pa. Pili tayo sa mga suliranin at realidad na nasa inyong screen ngayon. At yan ang magiging simula ng ating pagbabasa, pagsusulat, at pananaliksik.
Yan lamang ang ating orientation sa araw na ito at maraming salamat sa inyong pakikinig. Magkita-kita tayo very soon.